Ang paggalang po at pagrespeto sa salita ng Diyos na papakinggan natin sa gabing ito, dadalhin po ng ating kapamangarating ating beloved Kuya John Ali. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po sa ating mga kapatid, beloved preacher John Erana. Sama-sama tayong manalangin, minmahal. Praise the Lord. Hallelujah. Upo dakilang Ama, Diyos na maapanin sa lahat, malapit ni Jesus, magandang gabi siya malapit noon. Sa landalangin ng minamahal na Pastor Willis Almeida, amang manal na rito kami huminang kapatawaran lahat ng mga pagkukulang, pagkamali, pagkasala. Saan mo kami nasumpungan, patawarin niyo kay malapit noon. Sa agbing ito, Diyos, kayo po nagpapasalamat sa unang baging balgawain, pinagpaalam mo, papuring awitin, mga buhay na patutuo, pag-awitan iba't ibang level, kuha sa pagbibigay. Lahat higit sa iyong banal na pasensya na patuloy umaaliw sa amin malapay noon. At sa mga oras na ito, O Diyos, narito kami sa pag-aaral ng salita, sa kanang akin, wala po akong magagawa. Ikaw ang aking karunungan, Ikaw ang aking kapangyarihan, O Diyos. Hallelujah. Bigyan mo kami gusto ko ng pag-aralan at turuan mo kami sa pamagitan yung banal na salita, paunawa sa lahat, mag-isang manonood. At sawayin mo at ng balakid lang sa iyong pag-aaral. Cast out hindrances. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Ating palapakan ang ating malapay noon. At dobling paggalang po sa ating mga magulang sa malapay noon, sa kanilang mga katuruan, at sa ating ginagalang at inamahal na Pastor Willis Almeida, at sa ating ginagalang minamahal San Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng kanyang minamahal na mga anak, mga apo, na mahal ng manugang, sa lahat ng ating beloved workers, ating beloved preachers, sa inyong mga kapatid, magandang gabi, sa ating mga manonood, mula sa labas at dito sa ating bansa, magandang gabi po. Mga kapatid, tayo po ay papalapit sa panganib. Amen. Hindi natin maunawaan yung mga balita na talagang napakagulo. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon, na inihanda ng ating mahalapay noon, ay pinamagatan po itong Be not afraid, only believe. Amen. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Napakahalaga na lagi nating pagtuunan ng pansin yung mga himala ng Diyos na nangyayari sa banal na kasulatan. Dahil sa ating logo pa lang, nakatatak ang miracle dyan. Amen? So napakahalaga yan. So this phrase is a biblical phrase. Amen? Ito po'y biblical na talata. That means to trust in God and do not be consumed by fear. Amen? Manampalataya tayo sa Diyos, huwag tayong matakot. Baka huwag tayong lumamo ng takot. Amen? Baka tayo'y matupok ng apoy. Huwag kang matupok ng takot, mga kapatid, sapagkat para lang yan sa mga walang pananampalataya. Amen? Now, if you try to understand, be not afraid and only believe, mga kapatid, that is the command of protection. Amen? Ito'y utos ng pag-iingat. Kung pansinin mo at unawain mong pamagat na yan. That is the command of protection. At sabi dyan, in the voice of encouragement. Ito isang tinig ng paghihikayat at pagpapalakas ng loob, mga kapatid. So bawat salita na ating mapakinggan, kailangan nating pansinin na ito'y mahalaga. And most of all, it is a sound
of salvation. Ito'y tunog ng kaligtasan. Amen? At alamin natin kung paano nagiging at paano mangyayari yan, mga minamahal. In the Holy Bible, there is something called the fledgling faith. Isang baguhan at walang karanasang pananampalataya. Ito po'y the ruler of synagogues in the person of Jairus. So when you see rulers, he is a ranking official, maaring mambabatas sa bansang sinagoga, mga kapatid. Sabi diyan, he has a fledgling faith. Meron siyang baguhan at walang karanasan na pananampalataya. So ito ay naka-intended lamang sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Alamin natin ang kanyang kwento in the book of Mark, chapter 5, verses 35 up to 43. Kaya niyo po sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, versikulo 35 hanggang 43. Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae, bakit mo pa binabagabag ang guro?" Datapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi niya ipinutulot na ang sino may makasunod sa kanya, liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga at napanood niya ang pagkakagulo at ang nagsisitangis at nangagbubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata, kundi natutulog." At tinawanan nila siya na nililibak. Datapwat nang mapalabas niya ang lahat, ay sinama niya ang ama ng bata at ang ina nito at kanyang mga kasamahan at pumasok sa kinaroroonan ng bata. At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, "Talitha kumi," na kung liliwanagin ay, "Dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumalakad sapagkat siya'y may 12 taon na. At pagdakay nangagtaka silang lubha at pinagbilin niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Purihin ang malapay noon sa pagbabasa sa kanyang banal na salita. Sa verse 35, mayroong salitang dyan, talatang dyan, "Thy daughter is dead." So, itong talatang ito from the second phrase, mga kapatid, tinatawag po iyan, the confusion of his faith. Nagkaroon ng kalituhan ang walang karanasang pananampalataya ni Jairus. Why? Bakit? Because people come from that house of Jairus bringing with devastating news. May dala silang mapanansala, mga kapatid ko, na balita, mapaminsalang balita para kay Jairus. Pero mga minamahal, ang kaharap ng ating mahal na Panginoon, dahil sila'y naglalakad ay ito pong si Jairus. Dahil hinahanap niya ang malapay noon, dahil nagkasakit ang kanyang anak. Kaya hindi sa inasahang pagkakataon, dumating yung mga tao galing sa kanyang bahay na may masamang balita. And this news, this information is no compassion. Walang habag. Amen? No comfort. Walang pag-aaliw mula sa mga taong tagadala nito.
And no sympathy. Walang pakikiramay, walang damdamin. Bakit? Because the news is bland and final. Ito ay pangwakas na salita. Ibig sabihin, wala nang pag-asa na mabubuhay pa ang bata. Totally wala na siyang buhay. Amen? Kaya nasaktan, nagkaroon ng confusion of fledgling faith of Jairus. Ang walang karanasang pananampalataya, ito mas lalong bumagsak, mga kapatid. At sa last phrase ng 35, nagkaroon ng mas matindi. Sabi diyan, why troublest the master any further? Patay ng iyong anak, bakit mo babagabin ang Panginoon? Talagang itong salitang ito ay tinatawag na confused by hopeless situations. Andoon na siya sa matinding problema, dinagdagan pa. Bakit mo babagabagin ang malapay noon? Di ba patay na ang iyong anak? Walang habag na kapatid, kung baga. So isang paalala sa atin na ang bawat tao ay nabubuhay sa laman. Darating ang panahon, bukas, sunod na araw, tayo na naman ang nakaratay sa banig. So kailangan natin ng moral support, prayer. Huwag nating diinan ang ating kapatid, kahit ibang tao. Amen? Kaya sabi dito mga kapatid, this kind of news rocked Jairus' faith. Talagang inatake yung parang dinurog ng bato, mga minamahal. The foundation of his fraggling faith. Ang pundasyon ng walang karanasang pananampalataya. Kaya masakit para sa isang tao na nawala ng mahal sa buhay. Tapos bibiglain mo. Amen? Kaya nagkaroon siya ng confused by hopeless situations. Pero ang napakaganda dito, sa 36, meron siyang kaharap. At ang sabi diyan, datapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. That is our title, the title of our discussion. Diyan natin kinuha, that is come from the mouth of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Mula ito sa bibig ng ating mahal na Panginoon at hindi ko gawa-gawa yan. Amen? Kaya sabi diyan mga minamahal, our Lord and Savior Jesus Christ overhears the words from those who have brought the news of the girl's death. Narinig niya kung ano yung pinagsasabi ng mga tao na nagdala ng balitang ito. Narinig niya. So anong kanyang ginawa? And our loving Savior Jesus Christ also knows the fear that rests within the heart of Jairus. Nakikita niya kung anong nararamdaman ni Jairus. Kung siya'y nasasaktan, kung siya'y nabibigatan, kung siya'y nalulungkot, kung siya'y bumabagsak, nalulugmok, nakikita niya. Kaya nagkaroon siya ng tender expression with love na pananalita. Jairus, don't be afraid. Only believe. Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Sabi ng malapay noon. Ito'y galing sa bibig ng Diyos. That is why we call this a voice of encouragement. Isang tinig na panghikayat, pampapalakas ng loob. Mga kapatid. And the command of protection. And the sound of salvation. Mga kapatid. Tunog ng kaligtasan. Kaya sabi diyan, when you say, be not afraid, only believe, that means, Jairus, don't believe what you hear. Huwag kang makinig. Huwag kang maniniwala sa iyong narinig na balita.
Don't believe what you know. Huwag kang maniniwala sa iyong nalalaman. Don't believe what you see. Huwag kang maniniwala sa iyong nakikita. And most of all, Jairus, don't believe what you think. Huwag kang maniniwala. Huwag kang maniniwala sa iyong iniisip. Kung kinakabahan ka, huwag, Jairus. Be not afraid. Only believe. Ibig sabihin, trust me. Andito ako kaharap mo. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag mo silang pakinggan. Ako yung kaharap mo. Sabi ng mahal na Panginoon. Kaya sabi diyan, may mahal, since Jesus, mga kapatid ko, Jairus was a wealthy man. Siya ay bantog, well-known as a wealthy man. Mapakaraming bayaran na nagsisipagluksa sa kanyang bahay. Sabi diyan mga kapatid sa 36 at 37 at 38 mga minamahal, at nagsirating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga na napanood niya ang pagkakagulo at ang nagsisitangis at nangagbubuntong hininga ng labis, at pagkapasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, bakit kayo nangagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata, kundi natutulog. That is, yan ay tinatawag, mga inamahal, na expression of extreme faith. Dahil siya ay Diyos, kaya niyang sabihin yun ng walang pag-alinlangan. Dahil kaya niyang gawin at buhayin ang batang yan. Pag sinabing expression of extreme faith, that is intended to all people who believe in His words. Gusto niyang iparating sa atin, yun ang ating iisipin, yun ang ating gagawin. Sa oras na tayo magkaroon ng matinding pagsubok sa ating mga buhay. Ongoing tayo dyan. Ang mundong ito ay papunta sa pagkabagsak, mga kapatid. Bago mangyari yan, lalaganap mo na ang iba't ibang uri ng karahasan na magdudulot ng ikakapahamak ng bawat isa at maging buhay natin pwedeng mawala. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi diyan, mga kapatid, the little girl is not dead, but she is only sleeping. Natutulog lang siya, pero tinawanan siya, mga minamahal. Pero sabi ng banal na kasulatan, there is much truth in Jesus' words. Punong-puno ng katotohanan ang salita ng Diyos. Amen. Kaya mangyayari yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon sa verses 40 and 43, mga kapatid, at tinatawanan nila siya na nililibak. Datapwat nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang mga ang ama ng bata at ang ina nito at ang kanyang mga kasamahan at pumasok sa kinaroonan ng bata. At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, Talita kumi, na kung liliwanagin ay dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Amen. Grabing salita, mga kapatid, makapangyariang salita ng malapay, no? Our loving Savior Jesus Christ sent the mourners and the spectators away. Lumabas kayo, kayong mga walang pananampalataya. Sabi ng malapay, no? Tinawanan siya eh. And it is called confirmed by the Savior's work. Kung ano yung sinabi niya kay Jairus na huwag kang matakot, manampalataya ka lamang, and this is now the confirmation by the Savior's work.
Pumasok siya mga kapatid. At alam niyo ba kung sinong sinama niya? Si Juan, si James, at saka yung ama ng bata at ang ina ng bata. Yung mga walang pananampalataya, pinalabas niya mga kapatid. Anong ibig sabihin? Kung wala kang pananampalataya, di ka makakaranas, di mo maranasan yung himala ng Diyos. Amen? Totoo yan. Pag wala kang pananampalataya, kailanman, palalabasin ka ng Diyos. Hindi malulugod ang Diyos sa'yo. Someone said, a faith can't be tested. Is a faith that can't be trusted. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang pananampalataya na hindi masusubok, yan ang uri na pananampalataya na hindi mapagkatiwalaan. Amen? Itong sabi ng malapay na, lumabas kayo. Kayong mga walang pananampalataya. Juan, Santiago, Jairus at asawa ni Jairus. Pumasok sila sa loob kung saan nakahimlay yung bata. Pagdating doon, anong sabi ng malapay noon? Talita kumi. Hinawakan ng kamay. Ito'y, ang kahulugan niyan may namahal. This phrase can't literally interpreted. A little girl. Yung sabi diyan, mga kapatid. Arise, a little lamb. Lamb ang definition, convert mo, mga kapatid ko. Sa English yata, mga kapatid. So this kind of expression is a very, kumbaga, nakakapagpalakas. Nakaka-comfort. A tender expression. Napakalambing na pananalita. May kasamang pag-ibig. A little lamb. Arise, a little lamb. Bumangon ka, munting tupa. Paano nangyari ito, mga kapatid? Dahil sa isang tao na mayroong baguhan at walang karanasang pananampalataya na pilit na lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Iniwan yung kanyang anak na namatay. Tapos dinudurog pa ng mga balita na walang habag ng mga taong walang pananampalataya. Kaya sabi dito mga minamahal, sabi diyan sa 42, pagdakay, nagbangon ang dalaga at lumakad sapagkat siya ay may 12 taon na. 12 years old na yung bata. So, nabuhay yung bata. Mga kapatid, isa po itong paalala ng malapit sa atin. Dahil hindi natin hawak ang ating bukas. Araw-araw, nakaharap tayo sa panganib. Kaya kung baon mo ang salita ng Diyos, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ito lang ang maalala mo. Ang kabutihan ng malapin at ang pangako ng malapin noon. Sa Diyos ay maraming katotohanan at kailanman hindi po yan mabibigo. Mangyayari yan sa buhay natin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya nung tahimik lang si Jairus, habang siya'y nasasaktan at dinidikdik ng kanyang mga kasamahan, siya po ay napansin ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kung nasa matinding pagsubok ka, huwag mo nang pansinin yung paligid mo. Dahil yung ating mga kasama, lalong-lalo na pag wala sa totoong pagdinig, hindi yan makakatulong sa atin. Maging yung ama at ina,
Kapatid mo sa laman, hindi makakatulong sa iyo. Pag ikaw ay nag-aagaw buhay na. Sino yung makakatulong sa iyo? Sinong makakapansin sa tao pag siya'y malalagutan na ng hininga? Ang Diyos, mga kapatid. Siya lang ang makakapansin yan. At dito, namatay yung bata. Napansin nyo ng mahal na Panginoon. At sa pangalawang pagkakataon, habang naghahanap si Jairus ng lunas sa kanyang anak, siya rin ay napansin ng Diyos. Una siyang napansin ng ating mahal na Panginoon. Kaya kumbaga, pag sinabing, don't be not afraid, only be, parang tinapik ka lang ng Diyos. Anak, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Bagsak na eh. Wala na siyang pag-asa eh. Blend and final statement mula sa mga taong nagdadala ng devastating news. Mapaminsalang balita. Siyempre, kung pansinin mo si Jairus, parang nakayuko lang. Mga kapatid, ang tao pag makaramdam ng matinding karamdaman, dalawa lang ang tatakbuhan ng utak niyan. Pag hindi galit sa Diyos yan, galit yan sa kanyang sarili. Amen. O kaya, galit kay Satanas. Pero hindi natin maisip kung galit sa Satanas kung sa sanlibutan. Kaya kung ang isang mananampalataya magkakaroon ng karamdaman, huwag kang lumiban. Lalong-lalo na kung karamdaman na pang long term, magbibilang ka ng buwan, taunan, hindi ka pa gumagaling, dumalo ka. Huwag kang magtago sa Diyos. Dahil kung hindi ka sasamba, isa lang ang ibig sabihin yan. Ano? Galit ka sa Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Galit ka sa Diyos. Pero kung pansinin mo ang sarili mo, wala kang magagawa. Kahit anong gawin mong panghihimagsik. Dahil sa frustration na ramdaman mo. Kaya wala tayong ibang gawin kundi katulad ni Jairus, hindi na sumagot. Ngunit kaharap niya ang Diyos. Kaya sabi dito mga minamahal, sa 43, at ipinagbilin niya sa kanila mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito at kanyang ipinag-utos na siya ay bigyan ng pagkain. Nung tayo'y mga baguhan, kung gusto mo ng tuloy-tuloy na kagalingan, hayaan mong pakainin ka ng Diyos. Amen? Hayaan mong alagaan ka ng malabay noon. Magpatuloy ka sa iyong paglilingkod. Bakit sinabihan niya wag? Wag niyong ipaalam sa kanila na siya'y nabuhay. Mga kapatid, nung bumangon ang Malapanginoon sa kanyang libingan, pagkatatlong araw, ito'y binaliktad ng mga sundalong Romano. Sinabi nila, sabihin niyo sa hari na ninakaw ang kanyang bangkay. Amen? Ayaw nila. Ayaw nilang makinig ng totoong himala. Maraming himalang nangyari dito. Ini-interview pa nga sa telebisyon. Pero anong yung kanilang mga kasagutan? Yung tugon nila sa himala ng Diyos, parang nire-reject pa nila. Sabi ng malaping, wag niyong sabihin sa kanila. Wag niyong ipaalam sa kanila. Sabi ng malapay noon. Bakit? Dahil gusto ng malapay noon, ulitin niya ang himalang ito sa mga taong may pananampalataya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Uulit-ulitin ang Panginoon sa'yo, sa akin, sa ibang tao na patuloy nating hayuan at sumasampalataya
sa salita ng Diyos. At nangyari nga sa ating panahon, maraming patay na nilihas ang mahal na pastor, maraming patay na bumangon sa gawaing ito. Dahil sila'y sumimpalataya, sila'y naniwala, sila'y nakikinig sa totoong ebanghelyo ng Diyos. Gusto ng Diyos ulitin hanggang ngayon at itago sa mga taong walang pananampalataya, mga kapatid. Kaya wala tayong dapat katakutan. Humihinga ka pa, di ba? Humihinga tayo, mga anak. Ngayon, pag makaramdam ka ng karamdaman, parang mamamatay ka na. Ang iba, makakalimutan ng Diyos eh. Kung susubo ka, sa ospital, magpa-admit ka, that is a rejection to the power of God. Nireject mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? So even sharing the gospel of God, mahihiya ka. I-turn off mo yung mukha mo sa ebanghelyo ng malapay na. Total answer, you are a liar. Amen? Sinungaling ka. Dahil tinuruan tayo dito ng pananampalataya. Amen? A faith can't be tested. That is a faith can't be trusted. Isa yung pananampalataya na walang kabuluhan. Kindly sa ating second verse, Hebrews chapter 11, verse 6. From the book of Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Salin sa wikang Tagalog. At kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalantayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa Kanyang nagsisihanap. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Ating palapakan ng malapay noon. Nagbibigay ganti sa mga nagsisihanap. Amen. Anong nangyari kay Jairus? Nung iniwan niya yung kanyang anak na nakahimlay. Kung isipin natin, wala na itong pag-asa. Iniwan niya. Hinanap niya ang malapay noon. Mga kapatid, pwede natin itong subukan. Kahit nakapasok na sa loob ng kabaong yung patay. Dahil totoo ang salita ng Diyos. Pero, may pero dyan. Kailangan yung namatayan ang magpursige na hanapin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? At kung mangyayari ito, alam natin walang imposible sa Diyos. Katulad ni Jairus, nabuhay yung kanyang anak. Mga kapatid. Jesus calls us to believe. Amen? Kaya tayo dinala ng Diyos dito upang maniwala, upang sasampalataya. At ang unang ibinigay na tanda dyan, ang iba sa atin nakaratay sa banig nung dinala sa gawain ng malapay noon. Meron tayong kanya-kanyang dala na karamdaman na hindi mo alam ang lunas. Habang ikay nag-iisip, naghahanap ka ng katugunan, ng kagalingan, ng kasagutan, ng iyong karamdaman, ng iyong kabigatan ng loob, na dala-dala, hinahanap mo ang Diyos. Nung pinagbigyan mo, nung pinaunakan mo,
ang imitasyon ng Diyos. Tumanggap ka ng bautismo. Gumaling ka, kapatid. Binago ka ng walang Panginoon. Nakatayo ka. Malakas ka. Nagpupuri ka sa Diyos. Doon pa lang, tinuruan ka na ng walang Panginoon paano magtiwala sa Kanya. Kaya sabi niya, when you say, believe, that requires of humility. Nung lumapit tayo sa Diyos na may kanya-kanyang dala, punong-puno ka ng pagpakumbaba. Di ba? Wala kang napansin na masama sa iyong paligid. Dahil nangangailangan ka ng tulong. And requires openness. Bukas palad ka, mga kapatid ko. Wala kang tinatanggihan pagsasabihan ka ng kapitbahay mo, mayroong quack doctors doon. Kaagad-agad sasama ka para sa iyong kagalingan. At pag sinabing, just believe, nagre-requires siya ng patience, pagtitiis. Dahil nangangailangan ka. Amen. At lastly, nangangailangan ng seeking, paghanap, kagaya ni Jairus. Hinanap niya ang malapay noon at kanyang nasumpungan. Nabuhay yung kanyang anak. Amen. Ating palapakan ang malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Last verse natin, minamahal. Job chapter 12 verse 10. Maganda ating mga awit, manugtong, praise the Lord. Praise the Lord. From the book of Job, chapter 12, verse 10. In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Sa wikang Tagalog, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Amen. Amen. Bakit ka matatakot? Anong sabi niya? Hawak niya ang ating mga kaluluwa. Ang ating hininga. Nasa kamay ng malapay noon. Babasa mo rin yan sa Juan 1, versikulo 4, mga kapatid. Nasa malapay noon ang ating buhay. Ibig sabihin, kung mawala man ito, na binibigay mo yung 101% mong panampalataya, ang kaluluwa mo ay nasa piling ng ating malapay noon. Sa piling ng ating malapay noon. At kung kalulugdan ka ng Diyos, mabubuhay ka pa ng malaon. Amen? At kapag mabubuhay ka ng malaon, dahil si mala ng Diyos, mabubuhay at mabubuhay ka para sa ikalulwalhati ng Diyos. Hindi para sa iyong sarili. Kaya tayo nabuhay. Ako ilang beses na ako mamatay, muntik. Kaya sabi ko, every time na mag-attempt ako na tumalikod, lagi kong iniisip, nakausap na pala kita, malapay noon. Ilang beses mo na akong kinausap sa panaginip. Kaya sabi ko, napakapalad ko pala. Di man tayo karapat-dapat. Andoon yung hindi natin kapamilya lung nilang isa ng Diyos. Pero maging ikaw man, ay naambunan ng biyaya ng ating malapay noon. Kaya, isa po itong great privilege na hindi natin dapat talikuran, mga kapatid. Kung mayroon tayong karamdaman, mas lalo na tayong diinan ang ating paglilingkod. Huwag tayong magtago sa Diyos. Huwag tayong tumalikod. Baka galit ka sa Diyos. Amen? Wala tayong magagawa. Sabi niya, ang kamatayan natin, hawak ng Diyos. Kahit mabubulo ka sa karamdaman, pag ayaw pa ng Diyos, mabubuhay ka pa. Amen? Hawak niya yung kaluluwa. Hininga ng lahat ng tao. Hawak niya. Sinong may hawak niyan? Itong Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya lagi nating pinapangaral
ang pagpapatibay ng pananampalataya dahil araw-araw sumasalubong tayo kay kamatayan. Minsan mahagip tayo, pero hindi tayo masukol. Hindi tayo magapi. Maaari kang madaplisan, maaari kang tamaan, pero buhay ka pa rin. Bakit? Because the word, it is a sound of salvation. Be not afraid, only believe. Tunog ng kaligtasan. Kaya ang salita ng Diyos, hindi babalik na walang pakinabang. Kaya huwag tayong magdalawang isip na isuway mo yung isipan mo na hindi totoo yan. Totoo ito mga kapatid. Gusto ng Diyos, ulit-ulitin ito sa ating kapanahunan, kaya hindi niya ipinaalam sa mga taong walang pananampalataya. Ang walang pananampalataya, kailanman ay hindi makakita ng himala. Amen? Kaya saan tayo? Gusto, naghahangad ka ng himala, tapos kahit kailan ay hindi mo makikita dahil wala kang panampalataya, o kahit katiting lang, magbigay ka ng panampalataya para makita mo rin ang malaking himala na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Tayong lahat umawit may naman sa malapay noon. Mga kapatid, tasumpungan natin ang katugunan ng ating mga dalangin. Andito ngayon sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Kaya kahit mahirap ang ating sitwasyon, pabalik-balik tayong magsamba dahil dito tayo pinagaling ng malapay noon. Ikaw lamang kasagutan sa aking mga katanungan, sa piling mo ay naranasan, sagot na may katiyakan. Ikaw lamang ang kasapatan sa aking mga katilangan, sa piling mo ay matatamo, lakas na nagmumula sa'yo. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ikaw lamang, Jesus, may hawak ng buhay ko, handang tulungan aking lakaran, sa iyong salita may kagalakan. Ikaw lamang ang kasagutan sa aking mga katanungan, sa piling mo ay maranasan, sagot na may katiyakan. Ikaw lamang ang kasapatan sa aking pangangailangan, sa piling mo ay matatamo, lakas na nagmumula sa'yo. Ano man ang mangyari sa mundo ito, ikaw lamang, Jesus, may hawak ng buhay ko, handang tulungan aking lakaran, ang iyong salita may kagalakan.
mangyari sa mundong ito. Ikaw lamang, Jesus, may hawak ng buhay ko, handang tulungan aking nagdaranas. Ang iyong salita may kagalakan. Ano man ang mangyari sa mundo ito, ikaw lamang, Jesus, may hawak ng buhay ko, handang tulungan aking lakaran. Ang iyong salita may kagalakan. Ano man ang mangyari sa mundo ito, ikaw lamang, Jesus, may hawak ng buhay ko, handang tulungan aking lakaran. Ang iyong salita may kagalakan. Ano man ang mangyari sa mundo ito, ikaw lamang, Jesus, may hawak ng buhay ko, handang tulungan aking lakaran. Ay nasa may kagalakan. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ikaw lamang, Jesus, may hawak ng buhay ko, handang tulungan aking lakaran. Ay iyong salita may kagalakan. Parang mangyari sa mundo ito, ikaw lamang, Jesus, may hawak ng buhay ko, handang tulungan aking lakaran. Ang salita may kagalakan. Handang tulungan aking lakaran. Ang iyong salita may kagalakan. Mga minamahal, ayon sa awiting yan, sa huling talata ng chorus, sa iyong salita may kagalakan. Yun yung naramdaman ni Jairus. Bagamat hindi na binanggit, yun ang kanyang tunay na naramdaman. Dahil nabuhay yung kanyang anak. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Kung ikaw, yung dating nakaratay sa banig, bedridden ka na, wala ka ng pag-asa, ano yung naramdaman mo? Yun din. Dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon ka ng kagalakan. Kaya tayo ngayon, kabaliktaran ang nangyayari. Umiiyak tayo, lumuluha tayo, hindi sa kalungkutan kundi dahil sa kagalakan. Amen. Kaya wag nating ugaliin na hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Kahit sa mga pagsubok may namahal, kailangan nating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat magsama-sama manalangin mga kapatid, praise Lord, hallelujah. O budakilang Ama, Diyos na mga kapanin sa lahat, mahal na Panginoong Isus, magandang gabi sa iyo, mahal na Panginoon. Sa ondilangin ng minamahal na Pastor Willis Almeida, O Diyos, na ito kami huminang kapatid.